sa Psalms 116. Basahin po natin muli ang whole chapter 1 to 19. Psalms 116 verses 1 to 19. So kung nakita na po, isang malakas at masaya, amen. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 19. Verse 1. I love the Lord because He had heard my voice and my supplications. To kayo po. Because He has inclined His ear to me, therefore I will call upon Him as long as I live. The sorrows of death compassed me, and the pains of hell got hold upon me. I found trouble and sorrow. Verse 4. Behold, I found the name of the Lord. O Lord, I beseech Thee, deliver my soul. Gracious is the Lord and righteous, yea, our God is merciful. 6. The Lord preserveth the simple. I was brought low, and He helped me. Return unto thy rest, O my soul, for the Lord hath dealt bountifully with thee. 8. For Thou hast delivered my soul from death, mine eyes from tears, and my feet from falling. I will walk before the Lord in the land of the living. 10. I believe, therefore I was spoken. I was greatly afflicted. I said in my haste, all men are liars. 12. What shall I render to the Lord for all His sins toward me? I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. 14. I will bring my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. 16. O Lord, truly I am thy servant. I am thy servant, and the son of thine handmaid. Thou hast known my vows. I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. 18. I will bring my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Verse 19, altogether ready with. In the courts of the Lord's house, in the midst of thee, O Jerusalem, praise ye the Lord. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umuko, pumiki, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, patuloy ka namin pinupurit, pinapasalamatan, sapagkat Ikaw po ay Diyos na tapat, Diyos na makapangyarihan at dakila. Ikaw ang aming Diyos na mapagmahal at mapagpatawad. Sobra-sobra po, Panginoon, ang inyong po mga pagpapala, blessings na itinibigay mo po sa amin. At dahil po dito, patuloy ka namin pupurihin at sasambahin at paglilingkuran. May blessings man o wala, kami po ay patuloy na maglilingkod sa iyo, magpapagamit sa iyo pong gawain. Sa umagang ito, patawad po kami, Ama, sa aming mga pagkukulang, kasalanan na gagawa laban sa iyo. Tunay, napakarami po ng aming pagkukulang. Napakarami ng aming pagkakamali. Lahat ng ito ay hayag sa iyo. Wala kaming may tatago. At ito po, sa oras na ito ay aming pong ibinibigay sa iyo, inihingi po namin ito ng kapatawaran. Banal na Espiritu, patawad po. Salamat po, Ama. Ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad. Salamat po, Ama. Ikaw ang aming Diyos na hindi nagkukulang. Salamat po sa buong taon na kami po ay pinagpala. Salamat sa buong buhay po namin na kami po inyo pong pinagpala, sinamahan, ginabayan, iningatan. Salamat po, Panginoon, binago mo po ang aming mga buhay. Kung hindi po dahil sa iyo, hindi po magkakaroon ng tunay na pagbabago sa amin. Hindi po kami magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Hindi kami magkakaroon ng tunay na kagalakan sa aming mga puso. Dahil sa iyo ang lahat ng ito. Kaya po, Panginoon, sa oras na ito, patuloy kami nagpupurit, nagpapasalamat. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy po kayong kumilos at gumawa sa aming kalagitnaan. Itago mo po ako sa iyong likuran, pagpalain ng mga kapatiran ng bawat isa na naririto ngayon. Bigyan niyo po sila ng kalakasan spiritual, kalakasan pisikal. Ilayo mo po sila sa mga gawa ng kaaway, ilayo mo po sila sa anumang mga karamdaman. Pagalingin mo po sila sa kanilang mga karamdaman, pagpalain ang kanilang mga trabaho, umaasa at nananampalataya. Patuloy mo po kaming pagpapalain, sasamahan at gagabayan. Pagpalain mo po ang kanilang pag-aaral, trabaho at mga mahal sa buhay. Banal na Espiritu, itago mo po ako sa inyong likuran. Kayo po sa mangusap sa puso ng bawat isa.
at amin din po dinadalangin sa oras nito, kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng taga-Israel, at nawa po, Panginoon, ang inyong pong banal na salita na mahahayag ngayong umaga, tumingo sa puso't isipan ng bawat isa, at baunin po nila ito na may kagalakan. Sawayin mo po, Ama, ang gawa ng kaaway, huwag hadlangan, huwag mahadlangan ang pangangaral ng inyong pong banal na salita. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po nga po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal, at tunay na talagang napakabuti po ng Panginoon. Amen. So, mabuti po ba? God is good? All the time? God is good. So mga kapatid, mga minamahal, every time, everywhere, and everything, there is always a blessing. Amen po ba? Saan man tayo naroroon, anumang oras, at sa lahat ng bagay, lagi pong may blessings, meron pong pagpapala ang Panginoon. Huwag na po natin sasabihin, wala akong natatanggap na pagpapala. Don't ever say that. Sapagkat saan man tayo naroroon ng mga oras, lagi po may pagpapala ang Panginoon sa ating lahat. Amen po ba? Kaya po ang title this morning ng mensahe po ng Panginoon, Count Your Blessings. Tunay na kung sisimulan po natin ngayon, ngayong oras na ito, ang pagbibilang sa mga pagpapala at biyaya ng Panginoon, ay kukulangin po ang ating maghapon. Amen? Sapagkat napakarami na ng pagpapala ng Panginoon sa atin, at maging mga pagsubok man, ito po ay pagpapala ng Panginoon, sapagkat dahil dito tayo ay titibay sa ating buhay, at dahil sa mga pagsubok ay hindi magiging masarap o yung tagumpay baga, na hindi ito para bagang, kung ito ay nagtagumpay at hindi ka dumaan sa pagsubok, ay para bagang walang dating, walang pakilasa. At kapag hindi ka dumating sa pagsubok, ay talagang madaling mawawala ang mga tagumpay na ito sa iyong buhay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang pagsubok man, ito po ay pagpapala, sapagkat katulad kanina, testimony, di ba? Ipinagpapasalamat ang mga pagsubok, sapagkat kung wala talagang pagsubok, hindi natin makikita ang katapatan ng Panginoon, hindi natin makikita ang pagkilos paggawa ng Panginoon. Kaya salamat sa mga pagsubok and everything. Give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. There is always a blessing from the Lord our God. Don't ever say that you don't have a blessing. So mga kapatid, mga minamahal, huwag natin sasabihin na wala kang blessings. Amen? Lahat tayo may blessing. Buhay ka ngayon, humihinga ka ngayon, malakas ka ngayon, that is a blessings. Ang blessings ay hindi material na bagay lamang. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, so sana bilangan po natin ang ating mga pagpapala, at tayo po ay laging magpasalamat sa Panginoon. Amen? So this morning, mga kapatid, mga minamahal, so bakit kailangan natin magpasalamat sa Panginoon? Una, you are not the poorest people, or you are not the poorest person in this world, in the world. Hindi ikaw ang pinakamahirap na tao sa mundo. Amen? Tingnan mo nga, look at yourself. Tingnan mo ngayong sarili. Ang ganda ng suot mo, di ba? So tingnan mo ngayong sarili, may sakit ka ba? Wala, di ba? Tingnan mo ngayong sarili, mayroong kang pera dyan sa iyong bulsa, tama po ba? You are not the poorest person in this world. Kaya mga kapatid, dapat tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Count your blessings, sapagkat you are not the poorest person in the world. Amen? So maaaring wala kang magandang kotse, pero hindi ikaw ang pinakamahirap na tao sa mundong ito. Di ba? Pumunta ka nga diyan sa papuntang Liba, na makikita mo. Meron diyan mga gaganyan-ganyan. Di ba? Meron diyan na talagang, di ba? So you are not the poorest person in the world. Hindi ikaw, kaya ipagpasalamat mo na hindi ikaw kasama doon sa mga namamalimos, hindi ikaw kasama doon sa mga nasisiraan ng bait. Di ba? So mga kapatid, mga minamahal, ipagpasalamat po natin at tayo po ay talagang malakas, at tayo po ay kumakain pa. Amen? And then, dapat tayo magpasalamat sa Panginoon, sapagkat you are not the pitiful people or person in the world. Hindi ikaw ang pinakakawawang tao sa mundo. Maring wala kang tatay, pero hindi ikaw ang pinakawawang tao sa mundo. Wala kang nanay, hindi ikaw ang pinakawawang tao sa mundo.
Wala kang pera dyan sa bulsa mo, hindi ikaw ang pinakawawang tao sa mundo. Di ba? Wala kang partner. Di ba? Yung, wala kang jowa, hindi ikaw ang pinakawawang tao sa mundo. Amen? So, wala kang sasakyan, wala kang bahay, wala kang mansyon, wala kang magandang cellphone, wala kang magandang sapatos, hindi ikaw ang pinakawawang tao sa mundo. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, ang dami na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. So mga kapatid, kaya talagang walang dahilan para ikaw ay malungkot. Walang dahilan para magsalubong ang kilay mo. Walang dahilan para humabak yung muso. Di ba? So, ang dami nang dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. You are not the pitiful people in the world. Hindi ikaw ang pinakawawang tao sa mundo. Amen? Kaya nga tinanin nyo, kahit ako'y single, di ba? Kahit ako'y single, masaya pa rin, di ba? So, hindi ako yung pinakawawang tao dito. Kaya mga kapatid, hindi tayo ang pinakawawang tao sa mundo. Kaya tayo po ay dapat laging magpasalamat sa Panginoon. Amen? And then next, bakit kailangan natin magpasalamat sa Panginoon? Ito po yung mga blessings, kaya talagang bilangin po natin, count your blessings. You are not the pack of problem person. Hindi ikaw yung tao punong-puno ng problema. Diba? Maaaring may problema ka, pero yung katabi mo, wala bang problema na yan? Diba? May problema ka, pero yung kapitbahay mo, may problema din yan. May problema ka, pero yung kaibigan mo, may problema din yan. Amen? Hindi ikaw yung taong punong-puno ng problema. So mga kapatid, mga minamahal, huwag mong problemahin kung wala kang girlfriend o boyfriend. Huwag mong problemahin kung wala kang pera. Huwag mong problemahin kung wala kang trabaho. Diba? Huwag mong problemahin kung wala kang makain. So maraming tao sa mundong ito talagang naghihirap at talagang tunay na kawawa. Kaya pamaya, kung hindi ka man matawag dito, hindi ikaw ang pinakawawang tao, hindi ikaw yung... Diba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang dami na dapat natin ipagpasalamat. At tinan po natin ang ating pong Bible na sa mga bagay na dapat pa natin ipagpasalamat. Ang sabi po dito sa verse, tinan nyo po sa Psalms 116, verse 8. Sabi po dito, "For thou hast delivered my soul from death." So ito po yung isang malaking bagay, dakilang bagay na higit natin dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Tayo ay ligtas, tayo ay palangit. Amen po ba? So para sa ating po mga bisita this morning, mga kapatid, mga minamahal, ang pinakamagandang regalo matatanggap po ninyo. Diba? At huwag kayong papayag na wala po kayo nito, na wala sa inyo si Kristo sa inyo this morning. So kailangan natin tanggapin si Kristo sa ating pong puso, sa palatandaan natin si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas, sapagkat si Kristo lamang ang Panginoong tagapagligtas, at sapagkat dahil sa ating mga kasalanan, mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng Romans 3:23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Lahat po tayo ay makasalanan. Kaya mga kapatid, sa mga bisita po namin dito, tanggapin po natin, kasama po ako doon, kasi nasabi po ng Bible, "For all have sinned," sapagkat ang lahat ay nagkasalangan. So, aaminin ko po sa inyo, kasama ako din yan sa mga taong makasalanan. May kasalanan ako, hindi ko na kailangan pa ang aking mga kasalanan, ako ay makasalanan. Kaya mga kapatid, sa ating mga bisita ngayon, tanggapin po ninyo, tayong lahat ay nagkasala. Amen? So dahil sa ating mga kasalanan, ay kung bakit po namamatay ang tao, sabi po ng Romans 6:23, di ba? "For the wages of sin is death," sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ang tao ay namamatay dahil sa kasalanan, hindi dahil matanda na. Ang tao ay namamatay dahil sa kasalanan, hindi dahil sa sakit. Yun po ang katotohanan. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, at dahil sa ating pagiging makasalanan, ang kaporsahan po nito, ang sabi po ng Pahayag 21 verse 8. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Pahayag 21 verse 8. "Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapi at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan." Ito po ang masamang balita.
ang tao ay mayroong kaparusahan sa lugar ng impyerno sapagkat lahat tayo ay nagkasala. Subalit, dahil sa biyaya at awat habag ng Diyos, binigyan tayo, ninais tayo ng Diyos na maligtas. Kaya para sa ating mga bisita po ngayon this morning, ang ating pong tagapagligtas, ito yung pinakamagandang regalo na ibinigay sa atin. Ang sabi po ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Si Kristo ay namatay sa krus, tinubos, binayaran ang ating mga kasalanan. Si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao, anak ng Diyos, at talagang si Jesus Christ walang kasalanan. Kaya siya po ang nag-ako, nagbayad ng ating mga kasalanan. Siya yung talagang qualified para bayaran ng ating mga kasalanan. Si Jesus Christ namatay, nalibing at muling nabuhay. Si Jesus Christ po ang ating Panginoong tagapagligtas. So binayaran na po ni Kristo ang ating mga kasalanan. Si Jesus Christ ang Panginoong tagapagligtas, at para maligtas mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng John 3:16, upang ang sinumang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak. Para sa aming mga bisita this morning, tanggapin niyo po sa inyong puso si Kristo. Sampalatayanan si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas, namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, nalipin at muling nabuhay. At kung ikaw ngayong umaga ay sasampalataya kay Kristo, hindi ka lamang ligtas sa impyerno, kundi magkakaroon ka pa ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po ng Bible sa John 3:16, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na walang hanggan ito ay doon po sa langit. Kaya ito po ang pinakamagandang regalo ng Diyos na dapat natin ipagpasalamat, pinakamagandang biyaya ng Diyos. Kaya nga sabi ng Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." This morning, para sa amin po mga bisita, bago po ako magpatuloy sa mensahe this morning, kung nais po tanggapin si Kristo sa inyong pong puso, diyan na lamang po sa inyong kinaupuan, kayo po ay sumama, sabayan niyo po ang panalangin ito. Ang panalangin ito ay ariin niyo po na sarili niyong panalangin. Gagabayan ko lamang po kayo sa pagtanggap. Makikilakas lang po ng kaunti yung boses para alam po na kayo pinakakasunod. Sa mga bisita po namin, sabay po kayo, yuko po tayo, pikit, sabay po kayo. Dakilang Diyos, inaamin ko po, ako'y isang makasalanan. Pinagsisisihan ko na po at tinatalikuran ang pagiging isang makasalanan. Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Nagtitiwala po ako ng lubos nang dahil sa iyong kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay, ako na makasalanan ay ligtas na sa impyerno. At ngayon, ang pangako mo po sa akin, sa langit mo ako dadalhin. Salamat sa buhay na walang hanggan, katiyakang langit na ibinigay mo po sa akin. Mula ngayon, baguhin mo po ako, ang aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat po kung inyo pong tinanggap, sinampalatayanan ang ating pong Panginoon Jesus, at tunay na talagang sinasabi po ng Bible, tayo ng mga sumampalataya kay Kristo. Sabi po ng John 3:18, pakitingnan po sa ating pong Bible, pakipla sa ating screen, Brother Edwin, John 3:18, at sabi po dito, "He that believeth on Him is not condemned." Amen po ba? Na tayo ngayon na sumasampalataya kay Kristo ay hindi na hahatulan sa impyerno. Wala na tayong kahatulan pa doon sa impyerno. At ang sabi pa po dito, "But he that believeth not," ang mga ayaw sumampalataya kay Kristo is condemned already because he hath not believed in the name of the only begotten Son of the Father of God. So mga kapatid, mga minamahal, yung mga ayaw sumampalataya kay Kristo,
Yun ang mahatulan sa impyerno. Kaya, amen. Salamat na tayo po ngayon ay nanampalataya. Ligtas po ba si amen? Mga anak na po ba ng Diyos, amen? Ito ang mga biyaya, regalo ng Diyos na dapat natin ipagpasalamat at huwag na huwag kalilimutan. Amen? Maaaring magkaroon man tayo ng malaking savings sa bangko, pero ang higit na dapat natin ipagpasalamat at huwag kalimutan na tayo ay iniligtas ni Kristo. Kung bakit si Kristo'y napako sa krus, bakit tiniis ni Kristo ang koronang tinig, bakit tiniis ni Kristo na magkasugat-sugat ang kanyang buong katawan, dumanak ang kanyang dugo, ay upang tayo po mga kapatid, mga minamahal, ay bigyan ng kaligtasan buhay na walang hanggan. Tinubos, pinatawad tayo ni Kristo sa lahat ng ating mga kasalanan. So mga kapatid, mga minamahal, tayo po, kung mayroon man tayong problema, sana ang una nating lapitan ay ang Panginoon. Diba? Kung problema mo'y pera, diba? Huwag si Bombay, huwag ang 5-6 ang iyong lalapitan. Ang Panginoon, ang una nating tatawagan at lalapitan. Amen po ba? Kung ikaw ay broken-hearted, busted ka na. Diba? Kung ikaw man ay broken-hearted at kung ito yung pinoproblema mo, hindi alak ang solusyon sa ating problema at hindi pagsusugal ang solusyon kung ang problema ay pera. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, there is so much reason to be thankful unto the Lord. Kaya this morning, count your blessing. Kasi nasabi po ng Psalms 116, verse 12, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Ano ang aking ibabayad, igaganti sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin o dahil sa lahat ng mga biyaya na ibinibigay niya sa akin? Marami po bang biyaya? Amen! So ano yung ating ibabayad sa Kanya? Ano ang ating ibabalik? Sa maba ng loob ang ating ibabalik sa Panginoon? Para sa magulang, di ba? Pagkatapos kang palakihin, pagkatapos kang papag-aralin ng magulang mo, pagkatapos ibigay sa iyo lahat-lahat, anong igaganti mo sa iyong magulang? Sa maba ng loob. Di ba? Yung ba ang ating gaganti sa ating magulang? Parang sa asawa din, pagkatapos kang mahalin, di ba? Buong puso, buong buhay. Sa maba ng loob ang ating igaganti sa ating mga asawa. Sa inyo lang, wala pa akong asawa. Di ba? So mga kapatid, naman, for how many years na kayo nagsama? 44 years, di ba? Sa maba ng loob ang ating iiwan, di ba? So sina Tatay Jose, si Nanay Beatrice, for more than 60 years na nagsama. Pero, tingnan nyo naman, happily ever after. Di ba? So mga kapatid, mga minamahal, ano yung ating gaganti ngayon sa Panginoon? Napakabuti ng Panginoon sa atin. Kaya count your blessings. Counting our blessings, mga kapatid, mga minamahal, will motivate us. Una, sabi po ng verse 1, I love the Lord. Aking iniibig ang Panginoon, sapagkat Kanyang dininig ang aking tinig at aking mga hiling. I love the Lord because He hath heard my voice and my supplications. Counting our blessings will motivate us to cherish more the Lord our God. Kapag pinibilang mo, lagi mo tinitingnan ng mga magagandang bagay na nangyari sa iyo, yung mga kaloob ng Diyos sa iyo, ito yung magtutulak sa atin upang patuloy nating mahalin ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, sana huwag negative ang inyong titingnan, huwag negative ang inyong pipilangin sa inyong buhay. Di ba? Upang makita natin ang kabutihan ng Panginoon at upang ito yung magtulak sa atin na patuloy natin ibigin ang ating Diyos, ang Panginoong Jesus. Ganun din sa inyong mga asawa. Di ba? Lahat naman tayo may pagkukulang, hindi tayo perfect. Kaya, huwag mo titingnan ang pagkukulang ng iyong kapartner, ng iyong katabi. Di ba? Amen? Yes. Kasi, lahat tayo, kahit ikaw, di ba, ay may pagkukulang, hindi ka perfect.
Kaya ang tingnan na lang natin ay yung mga mabubuting bagay, yung mga ginawa sa iyo ng iyong kapartner sa buhay. Amen? So upang sa inyong pagsasama ay talaga ang maghari sa inyong pagmamahalan, ibigin mo siya ng ibigin ng higit pa. Kaya mga kapatid, counting our blessings will motivate us to cherish more the Lord our God. Yun po yun. Kaya mga anak, maaaring hindi perfect ang iyong magulang at hindi ka rin naman perfect. Di ba? So tingnan mo pa rin ang mga ginawa sa iyo ng iyong magulang. Kahit man yan ay negative, kahit man pangit yan, magulang mo pa rin yan, pasalamatan mo pa rin yan. Di ba? So yan ay regalo ng Diyos sa iyo. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, counting our blessings will motivate us to cherish more the Lord our God. Kaya sana sa mga anak na naririto ngayon, talagang pakamahalin ang magulang. So be a lovers of God, not lovers of pleasure. So dapat lagi natin iniibig ang Diyos, hindi mga kalayawan sa mundong ito. Diba? At love God, the giver, not the gift, not lovers of gifts. So dapat talagang ang ating iniibig ay ang Diyos ang nagbigay. Para sa inyo, halimbawa sa mga magulang, ang ibigin ay yung nagbigay. So sa asawa, binigyan ka ng misis mo, binigyan ka ng mister mo, huwag yung bagay na ibinigay sa iyo, kundi ang ibigin mo ay yung nagbigay. So ang Diyos nagbigay sa atin ng buhay. So ang Diyos ang ating higit na pakamahalin at ibigin. Amen po ba? So binigyan ka ng magandang sapatos, binigyan ka ng magandang kapartner, di ba? So ibigin ay ang Diyos. Diba? So, ingatan na lang yan yung mga kapartner ninyo. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, be a lovers of God, not lovers of pleasures. Love God, the giver, not the gift, not lovers of gift. So ang Diyos ang ating iibigin, ang siyang nagbigay sa atin. Ang sabi po ng 1 John chapter 2 verse 15. Tingnan po natin ang ating pong Bible. 1 John chapter 2 verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So sapagkat ang Diyos nga ang dapat ibigin. Kaya kung binigyan ka ng magandang trabaho, so ang ating iibigin ay ang Diyos pa rin. Magtapat ka sa trabaho mo, yun po yun, magtapat ka. Pero ang iibigin ay ang Diyos. Hindi ang trabaho, hindi pera. Diba? Ano sabi ng Bible sa 1 Timothy chapter 6 ba yun? Na for the love of money is the root of all evil. Ay ang tao ngayon masyadong suga pa sa pera, ganit sa pera, sakim sa pera. Pakihanap ngayon yung 1 Timothy, for the love of money is the root of all evil. Kaya huwag na huwag iibigin. So 1 Timothy chapter 6 verse 10 is the root of all evil, which while some coveted after. Kaya nga naman, tinan ninyo, talagang talamak ang korupsyon sa ating bansa. Sapagkat ang kanilang iniibig ay pera, wala silang pakialam sa kapwa-tao. Kaya masasabi natin ang mga taong ito na ibinuto ng tao ay hindi makatao, hindi makabayan. Diba? Sapagkat sobrang ganit sa pera. Yun ang mga tao ngayon. Kaya mga kapatid, for the love of money, ang iibigin ay si Kristo ang Diyos, hindi pera. Root of all evil, which once are coveted after, they have erred from the faith. Ngayon, kapag iniibig mo yung pera, ito maglalayo sa iyo sa pananampalataya. Kapag ang iniibig mo yung pera, ito maglalayo sa iyo sa paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Kapag ang iniibig mo, pinapahalagaan mo yung pera, mawawala ka na sa ministry. Kaya mga kapatid, talagang root of all evil. So mga kapatid, mga minamahal, be a lovers of God, not lovers of pleasures. Love God, the giver, not the gifts, not lovers of gifts. And then James 4:4. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa James chapter 4 verse 4. Buksan niyo po yung mayroong bagong Bible dyan na nakatanggap. Diba? Buksan ang Bible na yan ha. Araw at gabi. Para hindi naman masayang. Okay? So sabi po ng James chapter 4 verse 4, yet adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Ang pakikipagkaibigan sa mundong ito ay pakikipag-away sa Diyos.
Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi naman sinabi na talagang ito ay sirain mo na ang mga kabundukan. Hindi po sinabi gano'n, na hindi naman sinabi talaga na ito ay magkalat diyan sa daan, no? Hindi naman po gano'n. Pero sana makita sa atin bilang tayo mga Kristiyano at mananampalataya ang pagpapahalaga sa gawain ng Diyos kay Kristo. Amen? So yun po mga kapatid, mga minamahal, counting our blessings. Kayo ba'y nagbibilang ng mga biyaya ninyo? Diba? Kayo ba'y nagbibilang ng mga answered prayer ninyo? Kasi napakaganda talaga na ating bilangin yung mga biyaya ng Diyos sa buhay natin. Amen? At talagang simula pagkabata, simula pagsilang mo pa lang, biyaya na yan eh. Pagsilang mo pa lang, regalo na yan. Tingnan nyo nga ang inyong sarili, kumpleto kayo. Diba? Hindi kayo munot. Diba? Hindi kayo humingi. Diba? Walang bingi dito, diba? So, hindi kayo bulag. Diba? So, kumpleto kayo, normal kayo. So, pagsilang nyo pa lang, yan po ay blessings na. Amen? At sabihin na natin kung ikaw manimig ka ng kapansanan. So, hindi naman ibig sabihin yun, hindi na yung blessings. Diba? Kahit may kapansanan ka pa, may blessings pa rin sa iyo, Panginoon. Blessings yung buhay mo. Diba? Kaya mga kapatid, dapat binibilang natin, tinitingnan natin lagi kung ano ang biyaya ng Diyos. Kasi kung doon ka lang lagi nakatingin sa mga negative na nangyayari sa buhay mo, mapoprostrate ka, mawawalan ka ng pag-asa, at baka ikaw ay pamaya-maya, makita ka na lang namin kayo sa daan, pangiti-ngiti. Diba? Yung, mahirap talaga yun. Diba? Kaya napakaganda, tingnan natin ang biyaya ng Panginoon. Kasi isa sa dahilan bakit na-depress ang mga yun, ang nakita yung problema. Ang nakita yung kahirapan. Diba? Yung nakita ay talagang mga taong galit sa kanila. Yun ang nakita nila. Hindi nila nakita yung mga biyaya ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya mga kapatid, count your blessings. Then next, counting our blessings will motivate us. Sabi po ng verse 14 ng Psalms 116, verse 14 and 18, sabi po dito, I will pay my vows unto the Lord. Sabi po diyan sa verse 14, now in the presence of all His people, and then verse 18, I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. So mga kapatid, will motivate us to contribute loyalty to the Lord. Amen? Bilangin mo ang iyong biyaya na galing sa Panginoon. At ito ay magtutulak sa iyo na magtapat sa Panginoon. Amen? Kaya sana tayo po bago bumalik ang Panginoon, matagpuan tayong tapat na naglilingkod sa Panginoon. Patuloy na tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Amen? Patuloy na naglilingkod sapagkat patuloy na umaapaw, sumasagana ang biyaya ng Panginoon sa ating lahat. Amen? Kaya dapat patuloy din tayo naglilingkod sa Panginoon. Patuloy tayo sinasamahan ng Panginoon. Patuloy sinasagot ang ating panalangin. Patuloy tayo binibigyan ng lakas. Patuloy tayo binibigyan ng buhay. Kaya dapat patuloy ang ating paglilingkod, patuloy ang ating pagtatapat sa Panginoon. Amen? Patuloy na nagtatapat ang Panginoon sa atin, ang Panginoon ay tapat sa atin. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, yung katapatan na lamang ng Panginoon sa atin, malaking blessings na po yun eh. Hindi tayo tapat, ang dami nating pagkukulang, pero nananatiling tapat ang Panginoon. Diba? Kaya, yun po yung isa sa dahilan bakit ako'y patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Pero sana may blessings man o wala, pero talagang laging mayroong blessings. Diba? Patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, counting our blessings will motivate us to contribute loyalty to the Lord. Kaya sabi po dito, I will pay my vows. Meron ka bang pinangako sa Panginoon? Tuparin mo. Amen? So I will pay my vows. Ito po ang sinasabi po dito. Now,
in the presence of all His people. Aking babayaran ang aking mga panata, sumpa, pangako sa Panginoon. Kaya kung kapatid, kung meron kang pinangako sa Panginoon, meron kang sumpa sa Panginoon, meron kang sinabi na gagawin para sa Panginoon, tuparin mo. Huwag na hindi natin tutuparin. So mga kapatid, maging tapat po tayo, be loyal. Bakit? Tingnan po natin, bakit kailangan natin maging tapat sa Panginoon? Sabi po ng verse 1 and 2, I love the Lord because He hath heard my voice and my supplication. Sinasagot ba ng Panginoon ang ating panalangin? Lagi pong sinasagot ng Panginoon ang ating prayers, amen? Then verse 2, because He hath inclined His ear unto me. Ang tainga ng Panginoon ay laging nakikinig, nakakiling sa atin, kaya dapat tayo po ay lagi din nakikinig ng salita ng Panginoon. Amen po ba? So dinirinig tayo ng Panginoon, kaya dapat walang Kristiyanong tinatamad makinig ng salita ng Panginoon. Amen? So kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat ang tainga mo rin ay nandoon sa salita ng Panginoon, nakikinig ng salita ng Panginoon. Dapat maging tapat tayo sa Panginoon sapagkat the Lord answers our prayer always. Laging sinasagot ng Panginoon ang ating panalangin. Diba? Kaya dapat lagi tayo nagpapasalamat. So mga kapatid, mga minamahal, kung ikaw ay nagpe-pray, huwag mong kalimutang magpasalamat sa Panginoon. Kaya huwag po sanang pabayaan ang prayer. Huwag pabayaan ang prayer. Next, bakit kailangan natin maging tapat sa Panginoon? Verse 8, tingnan niyo po, for thou hast delivered my soul from death. So sapagkat iyong iniligtas ang aking kaluluwa sa kamatayan, at ang mga mata ko sa mga luha, at ang mga paa ko sa pagkabuwal. So mga kapatid, the Lord acquitted us from our sins. Tayo po ay pinawalang sala, pinapaging banal, di ba? Ng ating Panginoong Jesus. The Lord justified us. Di ba? Ang sabi po ng Romans chapter 5 verse 1, therefore, being justified by faith, we have peace with God through Jesus Christ our Lord. Pinawalang sala na tayo. Amen? Tinubos na ni Kristo lahat ng ating mga kasalanan. Tayo ay iniligtas sa kaparusahan sa impyerno. Tayo ay binigyan ng katiyakan ng langit. Kaya dapat tayo po ay maging tapat sa Panginoon. Ang pangako ng Panginoon ay kanyang tinupad. Amen po ba? Kaya ito po yung mga bagay na dapat nagtutulak sa atin. Bakit tayo kailangan magtapat sa Panginoon? Tayo ay iniligtas. Dapat sana tayo pupunta ng impyerno. Dapat sana doon tayo mapupunta, mapaparusahan. Pero dahil kay Kristo, bumaba dito sa lupa. Nagkaroon tayo ng katubusan, kapatawaran sa ating mga kasalanan. Romans chapter 3 verse 28. Tingnan po natin. Ano po sabi ng Bible? Romans chapter 3 verse 28. Therefore we conclude that a man is justified by faith, pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya, absuelto ka na. Yun po yun, absuelto ka na. Laya ka na. Yun po yun. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Hindi dahil sa ating gawa. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, dapat ito yung nagtutulak sa atin na tayo ay magtapat sa Panginoon. Next, bakit kailangan natin maging tapat sa Panginoon? So talagang ang Panginoon ay tapat. Yan po isa sa mga pagpapala, blessings ng Panginoon, na regalo ng Panginoon sa atin. Verse 6, Psalms 116 verse 6, the Lord preserveth the simple. I was brought low, and He helped me. So mga kapatid, patuloy tayong magtapat sa Panginoon. Lagi tayong tinutulungan ng Panginoon. Anong ibig sabihin nito? The Lord abideth in us. Ang Panginoon ay lagi nating kasama. Kaya yung kanyang presensya, di ba? So, bakit nakarating tayo dito? Bakit tayo nakakapunta sa iba't ibang lugar? Iniingatan tayo ng Panginoon. Hindi dahil magaling kang mag-drive, di ba? Hindi dahil ikaw ay maingat mag-drive, kundi nandoon ang pag-iingat ng Panginoon sa iyo. Amen? So, bakit malakas ka ngayon? Kasi binibigyan ka ng lakas ng Panginoon. Amen po ba?
Kaya mga kapatid, mga minamahal, the Lord abideth in us. Kung bakit kailangan nating magtapat sa Panginoon. Deuteronomy 31, verse 6 and 8. Tingnan po natin ang ating pong Bible. Deuteronomy 31, verse 6 and 8. Verse 6, be strong and of a good courage. Magpakalakas kayo at magpakatapang. Huwag panghinaan ng loob, fear not, huwag matakot, nor be afraid or of them. Huwag kayong matakot sa kanila. For the Lord thy God, He it is that doth go with thee. Siya ay laging sumasa iyo. Ang Panginoon ay lagi natin kasama. And then, He will not fail thee. Kailanman hindi tayo binigo ng Panginoon. Amen? Kaya dapat tayo magtapat sa Panginoon. Nor forsake thee. Kailanman hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Kaya tayo po mga kapatid, mga minamahal, ay patuloy na magtapat sa Panginoon. Ang Panginoon ay lagi nating kasama. And then, Hebrews 13 verse 5. Let your conversations be without covetousness, but be content with such things as ye have. For He hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Hindi tayo kailanman iniwan ng Panginoon. Hindi tayo kailanman pinabayaan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, yung presensya pa lang ng Panginoon, salamat na. Ito ay napakalaking biyaya na sa ating lahat. Amen? God is good all the time. God is good. So mga kapatid, mga minamahal, count your blessings. Bilangin natin at ipagpasalamat natin sa Panginoon. Huwag kang sumimangot. Di ba? Huwag magsasabi mo ang iyong kilay. Ang gaganda ng kilay nyo. Di ba? Talagang kilay is life. Talagang kilay pa more. Ayos yan. Maganda po yan. Okay? So maganda talaga ang inyong mga kilay. Okay? Kaya huwag sana magsasalubong ka. Papangit kayo. Pag yun yung nagsasalubong. Next. Last, mga kapatid, mga minamahal. Counting our blessings will motivate us not only to cherish more the Lord our God, to contribute loyalty to the Lord, but also, sabi po ng verse 9 and 16 ng Psalms 116, verse 9, I will walk before the Lord in the land of the living. Ako'y lalakad sa harap ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Verse 16, O Lord, truly I am thy servant. O Panginoon, tunay na ako'y iyong lingkod. I am thy servant and the son of thine handmaid. Thou hast loosed my bands. So mga kapatid, mga minamahal, counting our blessings will motivate us to conform or to comply in the Lord's commandments. So dahil sa mga biyayang ito, dapat tayo po'y patuloy na sumusunod sa mga utos ng Diyos. Amen? Kasi talagang umaapaw, sumasagana ang biyaya ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya talagang kung titignan lang natin ang ating sarili, ang dami nating pagkukulang, pero pinagpapalat pa rin tayo ng Panginoon. Diba? Kaya mga kapatid, sa totoo lang, ito po yung isa sa dahilan bakit ako po ay patuloy na sumusunod sa mga utos ng Diyos. Sa ngayon po, ako po ay 11 years Christian pa lamang. Pero from 2014, from the year 2014, ako po ay talagang hanggang ngayon nagnanais na sumunod sa mga utos ng Diyos. So, tingnan po natin Psalms 56 verse 13. Psalms 56 verse 13. Sabi po dito, For thou hast delivered my soul from death. Iniligtas po ng Panginoon ng Diyos ang ating kaluluwa sa kamatayan. Will not thou deliver my feet from falling, that I may walk before God in the light of the living? So dahil iniligtas po ng Panginoon ang ating kaluluwa sa kaparusahan sa impyerno, dapat makita sa atin ngayon ang pagsunod sa kanyang mga utos. Amen? And then sabi po dito sa Genesis chapter 6 verse 8 and 9. Genesis chapter 6 verse 8 and 9. But Noah
found grace in the eyes of the Lord. And then verse 9, these are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation, and Noah walked with God. So si Noah ay talagang sumunod sa Panginoon, sa utos ng Diyos, at talagang kahanga-hanga ang kanilang pagsunod. Their obedience is amazing. Amen po ba? Ako po ay talaga na-amaze sa pagsunod ni Noah. Diba? Kasi nga makikita natin, hindi siya nagreklamo. Ultimong mga insekto pinasakay doon sa barko. Diba? For almost 100 years, Noah submit more than 100 years, but no complaint. Kaya talaga very amazing yung kanilang pagsunod. Amen po ba? Kaya sana kung tayo po susunod, walang reklamo. Amen? Hindi lamang po si Noah, maging ang mga apostles submit also not more than 100 years but unto death. Tayo ay hindi aabot ng 100 years ng ating pagsunod. O, ako, sabihin na natin, 11 years pa lang na ako'y naging Krisyano. From 2014 up to now, na ako ay sumusunod. Pero hindi ako aabot ng 100 years. Diba? Kaya dapat nandoon yung ating sinasamantala na tayo po ay nakakapaglingkod sa Panginoon. Sinasamantala na natin na tayo ay sumusunod sa mga utos ng Diyos. Sapagkat ang pagsunod, paglilingkod sa Diyos, it's a blessing. Amen? It is not a burden. So apostles submit also not more than 100 years but unto death. Ganun po ang ginawa ng mga apostol. Anong ginawa kay Pedro? Di ba? Sino sasagot? Anong ginawa kay Pedro? Para dito sa cash, hindi. Di ba? Meron po dito cash. Meron pong nag-sponsor ng cash dito. So, si Pedro ay ipinako ng nakatiwari. Ang ulo ay nasa ilalim. Yun ay dahil sa pagsunod niya, paglilingkod niya kay Kristo. Si Pablo, pinugutan ng ulo dahil sa kanyang pagsunod, paglilingkod kay Kristo. So apostles submit also not more than 100 years but unto death. The Lord Jesus Christ submit with His whole life. Ang Panginoong Jesus, buong buhay niya, siya po ay sumunod. Amen? Kaya talagang sabi po ng Hebrews chapter 10, verse 17, matatapos na po tayo, last. Tingnan nga po natin kung hindi ako nagkamali. Verse 7 ba? Verse 7. Hebrews chapter 10, verse 7. Sabi po dito, then said I, Lo, I come. In the volume of the book, it is written of me. So ang Bible talagang ito po ay patungkol kay Kristo. At ang sabi nga po dito, bakit dumating si Kristo dito sa lupa? Bakit siya Diyos na nagkatawang tao? To do thy will, O God, upang sundin ang kalooban, gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya simula sa pagsilang hanggang sa paglaki, hanggang sa mamatay si Kristo doon sa krus, at hanggang sa pagkabuhay ni Kristo, kalooban, mga utos ng Diyos ang kanyang ginagawa. Amen? Philippians chapter 2 verse 8. So last na po. Philippians chapter 2 verse 8. Tingnan niyo po mga kapatid. And being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Kaya si Kristo talagang sa kanyang buong buhay, wala siyang ginawa kundi sundin ang kalooban ng Ama. Sana ganun din po sa atin. Kukunti na lang ang panahon na ating ilalagi sa mundo. Amen? Hindi naman po tayo aabot ng 100 years. Ang mga alagad ay hindi po sila umabot ng 100 years. Hindi ko alam kung ilang taon sila naglingkod. Hindi ko po yun alam. Pero makikita natin, sila po ay sumunod din hanggang kamatayan. Count your blessings mga kapatid. Bilangin po natin ang ating mga pagpapala, yung biyaya ng Diyos sa atin. To God be the glory, tayo po tumayo. Tayo po yung ako, kung hindi tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli salamat po sa mga biyayang sobra-sobra
na ano po ibinigay sa amin. Maaaring kulang kami sa mga material na bagay, pero higit pa po dito ang mga biyaya na inyo po binigay sa amin. Yung kaligtasan na inyo po binigay sa amin, iniligtas mo kami sa kapahamakan sa impyerno, iniligtas mo kami sa kaparusahan sa impyerno, binigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. Ito po ay higit pa sa mga kayamanan sa mundo ito. At ito po ay lubos namin pinagpapasalamat sa iyo. Dakila ka, Panginoon. Dakila ang iyong pag-ibig sa amin. Isinakripisyo mo ang iyong buhay upang kami magkaroon ng katubusan, kapatawaran sa aming mga kasalanan. Dahil sa iyong dugo, kami ay naging malinis na sa harapan ng aming Diyos. Salamat po, Ama, sa iyong dugo na talagang dumaloy doon sa krus. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa mga biyaya sa simula pa lamang sa pagsilang po namin sa mundong ito. Ay naroon na po ang inyong mga biyaya sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa inyong po mga banal na salita na aming po napakinggan, na pag-aralan. Nawa ito po ay talagang nagbigay sa kanila, sa aming lahat, ng kagalakan. Baunin namin na meron pong kagalakan sa aming puso. At dalaan ko po banal na Espiritu, paunahan mo po kami puspusin sa lahat ng aming gagawin. Gabayan sa mga desisyon, pagkalooban ng knowledge at wisdom. Pagpalain mo po, Ama, ang buhay ng bawat isa. Patuloy mo po kami samahan sa mga darating pantaon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Manatili po tayo makalayo. Magkaroon po tayo sa ating bahagi at pagkakaloob. Para sa ating tayo sa offering. Ating po may tawagan si Brother Jason Bonaparte. Hindi na sa ating operatory prayer. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos namin nakila, makapalit sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa araw nito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa salita mo na nahayag mo naman. At dalangin namin, Panginoon, mga salita nito ay tumimo sa aming mga puso at isipan. Baunin namin ito, Panginoon, sa aming pag-iwalay mamaya, Panginoon and Lord. Salamat, Panginoon. Muling makapakinig ang bawat isa, Panginoon, ng mga salita. At salamat,